Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. No one ngayon in the government is saying na may arrest warrant talaga. Pero nag-i-issue sila ng statement na kung sakali man na may arrest warrant, handa daw po sila na ipatupad ito. O ano pong pananaw ninyo dito sa pahayag na yan ng Malacanang? Ay, kung ano man ang ibibigay nila, tatanggapin namin dahil sila talaga ang pwedeng umaresto. Nag-iisip na nga kami, pwede bang citizen's arrest? Hinanap namin yan, hindi daw pwede talaga. At isipin nyo na lang, ang dami nang nagbo-volunteer na pumunta sa Davao at humuli. Wow naman! Wow! Wow! Usaping ICC, pumutok na naman mga guys, parang bulkan. Ayan, karong-karo po ito. Panakit butas naman itong mga hinayupak ng mga krokodil dyan. Dyan po sa usaping GAA. Hoy mga gonggong, ito kasi hinahabol na po sila ng Korte Suprema. Ngayon, gumagawa na naman sila ng eksena, no? Pang panakit butas, no? Pang diversionary tactic na naman nila. Pinapaputok naman nila itong ICC mga guys. Ito nga kasi, walang makapag-confirm. Nasagap natin mga guys, itong si Christina, yung assistant to ICC, itong hayop na babae, kung sana hindi ka na naging Pilipino, hayop ka. Ito po siya, nagpa-interview doon kay Ted Filon. At nakonfirma po doon, wala po talagang confirmation yan. Wala, hindi nga alam wala nga alam ito yung ICC ng warrant of arrest. But sinabi niya doon mga guys na baka inciting to sedition ang magiging dahilan niyang warrant of arrest na yan. Kung inciting to sedition mga guys, malamang dito yan sa atin Pilipinas, sa korte natin, baka magpalabas sila doon sa kaso po ni Torre na sinapan niya doon kay Tatay Digong. Kaya po ang daming pulis po dyan sa Davao Airport ngayon. Tapos sinasabi nila exercise lang daw. Yan, aabangan natin yan mga guys kasi sigurado po wala pong ICC na warrant yan. Ang lalabas malamang siguro dyan itong sa korte natin. Okay lang po kung sa korte natin kasi haharapin niya ng Tatay Digong. Pero kung ICC po, sigurado pong magkagulo tayo dyan, magkagulo po ang tao dyan. Hindi po papayag ang mga Pilipino dyan. Di ba? Alright, tunghayan natin itong balita mga guys dito sa usaping ICC. Let's go! Dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniya ng simulation exercise. Dagdag pa ng opisyal, regular ang isinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes, genocide, aggression at crimes against humanity. Wala rin umanong kumpirmasyon pa hinggil dito ang Malacanang. Gayunpaman kung kakailanganin ng Interpol ang assistance ng gobyerno, obligado itong sumunod. Ayan na nga, Castro, itong attack dog. Hoy, gago! Ilabas mo ang dahilan. Ilabas nyo ang batas na obligado po tayong sumunod. Ano pong basihan nila? Yung Interpol na yan, ano pong basihan nila? Yung international na naman? Meron ba jurisdiction? Yun nga ang hirap dito sa mga PCO mga guys. Ito parang mga marites na Republic of Marites na yata ng mga tao dyan sa PCO. Paano nyo ipagpatupad? Bumabase lang itong si Castro doon po sa secretary sa SC na si Bersamin at saka sa DOJ. Doon ka lang nakinig, hindi ka nakinig sa Pangulo mo. Di ba? Gaano ka talagang baliktad ang utak nitong Castro mo? Ang yabang yung pahayag niya.
Patuloy tayo dito kay Chua naman, itong mga attack dog naman dyan sa Kongreso. O, tingnan nyo, pa-press con agad itong mga hayop. Let's go, panoorin muna natin to. Kung yun po talaga ay yung biyahe nila dun dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. Maugong ang balita na naglabas umano ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC dahil sa posibleng crimes against humanity sa pagpapatupad nito ng anti-drug war. Nitong nakaraang linggo, umalis patungong Hong Kong si FPRRD kasama ang anak na si Vice President Sara Duterte at humarap sa Filipino community doon para sa PDP Laban Rally. Mismong si dating Pangulong Duterte ang naghayag ng naturang warrant sa kanyang talumpati. Bagaman walang kumpirmasyon ng sinasabing arrest warrant, ipinagtataka naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang timing ng pagbisita sa Hong Kong ng dating presidente. Sakaling meron ng order ng pag-aresto, dapat agad itong ipatupad ayon sa mambabatas. Si Congressman Chua ay isa ring miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Duterte. Yan na nga, Chua, di ba? Prosecution ka. Alam namin yung anong budhi mo, ang kulay ng pagkatao mo. Talagang anti-Duterte kang hayop ka. Ha? Pang ano lang yun ito pang diversionary tactics nyo lang ito. Klarong-klaro po. Ha? Ito, mga tulongges. Kasi po, huling-huli na po sila ng Korte Suprema. Kung ano-ano na pinapaputok nilang issue ngayon, lumang tugtugin na po yung ICC ninyo. Ngayon, kung sasabihin po natin na inciting to sedition, kasi ang yabang pa nito ni Attorney Cristina, kanina nakinig ako, hayop. Gusto pa raw nila na citizens arrest kung pwede lang daw. Ang dami na daw gustong pumunta ng Davao para mag-citizens arrest. Naku po! Subukan nyo! Pumunta kayo ng Davao. Tapos subukan nyo pong mag-citizens arrest kayo. Sige po, inuusig ko po namin kayo. Hayop na Cristina ka dyan. Itong assistant to ICC. Marami daw sila. Nagbo-volunteer at nagpaplano nag-aatat na raw na gustong pumunta ng Davao para mag-citizens arrest. Naku po, sige, subukan po ninyo. Sige po, ituloy po yung plano ninyo. Diba? Good luck na lang sa mga buhay nyo. Kaya mga guys, no, aabangan natin to kasi parang itong galaw ng gobyerno ngayon, alam nila na itong si Marcos hindi talaga papatol dyan sa ICC. Ito namang DOJ, itong hayop na Remulla, itong si Remulla talaga na traidor. Traidor ka talaga kay Digong Itong si Remulla mga guys dun sa DOJ. Yan. Yung na pinapalakad na naman nila ng narration mga guys, itong Interpol. May jurisdiction din ba yan? Yan. Kasi si Bongbong Marcos mismo ang nagsasabi po na wala pong ahensya na gobyerno na tutulong yan o mag-a-assist man lang. Ang iyabang nila ito mga guys kasi Interpol daw, Interpol. Yung Interpol po, yan po ay police force in every country po. Nagtutulungan lang po yan. Ang problema, ang basihan kasi dyan. Yung basihan ninyo, kaya hindi ninyo madidiin kasi wala kayong basihan, hindi nga magko-commit itong ICC. Kung mayroon mang warrant of arrest dyan, ICC, hindi pa rin kasi walang jurisdiction. Di ba? Wala na mga angal dyan kung gusto nyo talagang kasuwag, kinasuwal na ninyo si Tatay Digong Kung talagang gumugulong naman ang hustisya natin, yung Justice Department natin dito sa Pilipinas. Kayo lang talaga, kayo lang talaga, huling-huli yung mga moves ninyo at talagang natatakot na kayo dyan sa GAA. Talagang ang Korte Suprema ay talagang inuusig na, lalo na ito si Kimbo. Uy, Kimbo, ang yabang nitong babae nito, napagalit-galit pa daw siya mga guys. Pinagalitan daw niya yung mga Attorney General. Sino ka? Kapal naman ng mukha mo. Sumipot ka doon, ipaliwanag mo ang yabang mo kay BP Sara, di ba? O, ngayon, ikaw na naman ang gigisahin, tapos magtatakbo ka. Yawan ng mga congressman mga guys. Alright, huwag po tayong maniwala dyan sa mga ensoymada vlogger. Yan po ang madalas nagpapakalat po ng fake news. Tapos ito namang dalawang ensoymada dyan sa PCO, itong si Ruiz at saka itong si Castro. Nako, puro marites. Walang confirmation, narinig lang daw nila.
Kung narinig po ninyo mga opisyal kayo, bakit niyo pinapahayag ng ganyan? Dapat magpahayag kayo kung meron na kayong confirmation o meron man kayong facts na hawakan. Wala eh. Puro marites. Di ba? Ganyan naman talaga ang PCO natin. Nagbabase sa mga marites. Ay, nako. Today is my birthday. Ayoko sanang magbatikos itong mga hayop. Kaya lang talagang eto na nga eh. Pinapaputok na nila. Sige. Biradahan na talaga. Mindanao. Birada. Ay, nako. Aabangan natin yan. At pagkakaalam ko, itong si Bangag, ayaw niya talagang mairesto yung si Tanaligong. If ever mangyari yan, aarestuhin nila, basihan lang dun sa ICC, sigurado magkagulo yan. Yan po, malaking gulo po yan ang papasukin ninyo. Masusubukan po ninyo ang mga tao. Itong mga talagang, lalo na mga OFW, shoutout dyan sa Hong Kong. Ha? Makikita po ninyo talagang magkakagulo yan. Ha? Subukan nyo. Ha? Sige pa kayo. Arte pa kayo ng arte dyan. Baka magsisi kayo sa huli. Diba? O, huwag kayong masyadong excited itong hinayupak na tsuwa. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all. Ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga punta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, gamba ko yung lungkot at alam ko yan kasi ganoon rin ako noon. Kaya OFW, makikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat.